Ikinokonsidera na rin ng Commission on Elections na sampahan ng kasong kriminal at disqualification case ang mga barangay officials sa Makati City na naglabas umano ng napakaraming barangay certificate. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Luisa? Naomi, pinag-aaralan na nga ng Commission on Elections na masampahan na rin ng kasong kriminal at disqualification case sa mga barangay officials sa Makati City na naglabas ng napakaraming barangay certificate na nagresulta sa mass transfer ng mga botante. Ayon kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laujanco, tulad ng isinampang disqualification case laban sa barangay officials sa Cagayan de Oro na naglabas din ng bultong barangay certificate, posibleng ganito rin ang isampa sa mga barangay officials sa Makati City. Narito ang kanyang pahayag. Naasahan din po natin na kapag nakahalakap na po ng sapat na ebidensya yung ating special task force ay makikita rin po natin na susulong ang isang kaso patungkol sa petition for disqualification. Ikalawa, yung maaring pagsasampa ng kasong kriminal, yung election offense. Naomi, hindi naman tinukoy ng COMELEC ilan ang barangay officials na ito. Pero kung talagang mapatunayan anya na sinadya nilang maglabas ng mga barangay certificate at makasuhan, posible silang makulong at humarap pa sa perpetual disqualification. Narito muli ang pahayag ni Director Laujanco. Lahat po ng reports manggagaling sa ating mga kababayan nang galing mismo sa tauhan ng COMELEC na yung biglaan at unusual na paglobo, at kung makikita namin ang naging dahilan ay barangay certification, tahasan po iniimbestigahan ng COMELEC ang bagay nito. Maari po itong magdulot dalawang bagay po. Either yung disqualification po nung ating nagdulot ng ganyan pag-i-issue ng barangay certification at hindi po dyan nagtatapos yan. Maaari po kami magsampa ng isang kasong kriminal o yung tinatawag na election offense kung saan po sa paglabag ng Republic Act 8189 may pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Naomi, bukod naman sa Makati City at Cagayan de Oro, sabi ng COMELEC, meron din silang iniimbestigahan sa Hilagang Luzon, Visayas at Mindanao. At may binuunang task force ng COMELEC na tututok sa mga kasong ito. Para naman sa mga botante na kasama rito sa issue na ito na mga nag-mass transfer, posible naman anyang hindi nakilalanin ang kanilang pagpapalipat ng rehistro. Pero nauna na namang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na sakaling hindi talaga sila payagan na lumipat, magiging aktibo pa rin naman ang kanilang dati ng rehistro at doon sila makakaboto sa presinto bago sila magpa-transfer. At yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Luisa Erispe.